Eto guys, oh. Malapulbos. Oh. Basa lang eh, kaya hindi maghiwa-hiwalay. Pero tingnan nyo, oh. Parang siyang gatas. Ano kaya to? Kaya ang daming ganito. Ah, malalim. Let's go, Bohol! Ah, ganito pala maligo dito sa loob ng kuweba. Wala bang manghihila sa atin dito? Hindi natin kita ilalim. Guys, good morning! Nandito tayo ngayon sa Bohol. Welcome to Bohol! Pwede kayong mag-picture dito. Nandito pa tayo sa kanilang airport. Kakababa ko lang at ito yung mga gamit natin. Nag-rent tayo ng motor dito at iikot tayo dito sa Bohol. Pupunta natin yung magagandang lugar dito. Ano yung pwedeng gawin dito within 4 days. Time check, it's 9:34 ng umaga. Ang ganda po ng panahon dito at alam ko sa Manila, tuloy-tuloy yung ulan. Halos 2 linggo nang umuulan. Tapos bago ka pala lumabas, makikita mo dito yung mga pwede mong puntahan. Ang laki ng billboard nila dito. Ito yung mga pwede nyong puntahan, tapos mga cultural, tapos biological, at saka tourist site. So dito pa lang may reference na kayo. Tapos ito pa yung maganda guys. Meron ditong mapa kung saan may mga number. Station 1, 2, hanggang 40. Ayun, so meron na kayong guide kaagad. Alin yung pwedeng unahin, alin yung pasok dun sa schedule nyo. So pipicturean ko muna to para at least may reference ako. Tara, punta na tayo sa labas guys. Nandiyan na yung nirentahan kong motor. Sabi ni Kuya, nandito na daw siya eh. Sa parking lot daw. Medyo mabigat yung dala natin dahil nandito yung helmet, lahat ng mga gamit natin pang vlog. Okay ka muna sa vlog ko. Hello po. Anong pangalan nga pala ng rental mo ulit? MJ po. All motorbike rental. Dito, yan. Diyan po kayo mag-rent ng motor. Guys, ready na yung gamit natin, nakakarga na doon sa motor, ready na yung motor natin at ready to explore Bohol na tayo. So iikot tayo dito sa Bohol at bago tayo magsimula, ipapakilala ko muna sa inyo yung bagong camera na gagamitin natin mula sa Insta360. Ito ang Insta360 X6. So eto na siya guys, eto yung gagamitin natin. Ayan, at ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung kayang gawin ni Insta360 X6, ano ba yung bago sa kanya, at bago tayo magsimula, siguro pakita ko muna sa inyo yung laman ng box. Unboxing muna tayo bago tayo magpatuloy. Let's go! So ito po yung pinadala sa atin ni Insta. I think this is the standard combo. Alam niya sa loob yung mismong camera. Ito na yon. Halos 1 week ko na siyang ginagamit. 1 week to 2 weeks ko na siyang ginagamit. Tapos may kasama siyang pinakang pouch. And then may kasama siyang lens cloth. And then yung USB Type-C na cable. And meron siyang kasamang manual. Kinumpare ko siya doon sa X5 ko. Mas pinaliit na po siya. Tapos mas compact na siya. Alam nyo yung big factor na niliitan nila yung camera is madali mo siyang ilagay. Kagaya nung ginamit ko siya sa sasakyan, ang dali kong hanapan ng pwesto. Tapos sabayan mo pa ng 360, 'di ba? Tapos pag minount mo doon sa motor mo, hindi siya masyadong kumakain ng space dahil ganito lang siya kaliit. At ang dami pong binago sa kanya. Talagang ni-redesign nila itong bagong X6. Nagbago na yung mga pindutan niya dito sa gilid. Ito na yung mic niya, mas square type na yung kanyang mic, mas pinalaki. Tapos sa kabilang side din, kabilaan. Dito naman sa gilid, doon sa power button, mas malaki na yung button, mas mafe-feel mo na siya. Mas madali na siyang pindutin. Tapos yung saksakan din ng kanyang USB type, mas pinaliit na. And then dito naman sa kabila, binago na rin nila yung lagayan ng battery. Nire-design na rin po nila yung battery. Ito ay may capacity na 2,600 mAh. Mas matagal na rin po yung recording niya. Umaabot siya up to 140 minutes using 8K 30 FPS. 360 na yun. Base sa kanilang testing, umaabot daw up to 20 minutes yung kanyang itinagal compare dun sa X5. And then yung kanyang mga lens, mas malaki na rin po compare dun sa mga existing at mga previous
Insta360 like X5, X4. At ito raw yung tinatawag nilang 2.0. So mas matibay na siya. Pero replaceable pa rin. Ito nga, ginamit ko na rin to nung nagte-test ride ako sa BGC. At hindi pala matibay yung pagkaka-mount ko, kaya nalaglag siya. So nabasag siya. Buti na lang yung lens niya is replaceable at ang dali lang palitan. So ako lang nagpalit, hindi mo na kailangan gumastos sa malaking halaga. At mayroon kang mabibili na pampalit dito sa kanyang lens. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa X6 is yung kanyang display. Mas malaki na siya at ito ay 2.32 inch na. Mas nakikita ko yung sarili ko, mas madali ko siyang i-angulo, i-frame, lalong-lalo na pag nakamount sa motor, hindi mo na kailangang lapitan, tapos i-zoom in, tama ba yung posisyon ko. Pag pinower on natin, makikita natin dito sa baba yung kanyang record button, tapos yung settings, yung camera, video, time-lapse, tinanggal na nila yung button dito sa baba. Ginawa na po nilang touchscreen. Doon naman tayo sa biggest upgrade dito sa Insta360 X6, which is yung kanyang sensor. Ito ay mayroong 1/1.1 inch sensor na. So mas better siya sa low light performance, cleaner night footage. Papakita ko sa inyo yung sample footage. Mas malinaw siya, mas detailed. Nakikita natin yung mga ilaw, mas maliwanag. At makikita nyo rin po maya-maya lang yung kanyang sample footage. Gagamitin ko po ito dito sa cave, dito sa Bohol, at ganun din mamayang gabi dito sa tabing dagat. And another upgrade po dito sa X6 is kaya niya mag-shoot up to 8K 50 FPS. Ganun po katindi itong X6 ngayon. At para naman sa mahilig mag-color grade, itong X6 po ay kaya na mag-shoot ng 10-bit. Actually, hindi ko pa natatry, hindi ako mahilig sa color grade. Actually, by default, yun lang yung ginagamit ko. Pero solid na rin eh. Sa mga hindi naman po familiar sa 360 camera, ito po yung camera na para kang merong taga-video, may third person ka, pero wala naman. Ito lang yung sekreto nun, guys. Alam nyo yung isa pang magandang upgrade dito sa X6. So may 360 camera ka na, napakadali nang mag-record, at ang kagandahan doon, meron na tayong tinatawag na zero edit. Ito pong X6 is meron ng tinatawag na AI editor. So pag uwi mo sa bahay, charge mo lang siya, enable mo lang yon, tapos connect mo yung app ng cellphone mo, tapos habang pinupull charge siya, kusa na ni AI in-edit yung mga video mo. So pagising mo, pagbunot mo ng camera, makikita mo full charge na siya, magno-notify na sa cellphone mo, oy, tapos na yung video mo. Pwede mo nang i-upload. Ganun lang po kasimple, mas pinapadali na ni Insta360 X6 yung pag-edit mo, yung buhay mo. Ang gagawin mo na lang, record, charge, upload. Siguro simulan natin umikot dito sa Bohol at yung iba pang kakayanan nitong X6 is discuss natin habang ginagamit natin siya. Alright, tara, let's go. So, eto na po yung camera. Ito na yung gamit natin dito sa ating pinakang front cam. Ganyan yung setup natin ngayon, nakalagay dito sa side mirror. Marami din pong pinadala sa ating accessories si Insta360, kagaya po itong invisible stick na carbon fiber. Ito po. Nahahabaan yan guys, pero okay na siguro ako nung ganito lang. Tapos, ito rin, yung pang mount dito. Dito ko nilagay sa side mirror. Dito sana, kaya lang, pabaliko eh. Tapos nilagyan ko lang nitong clamp dito. Ayan, sana hindi siya malaglag. Alright, so ang pupuntahan po muna natin mula dito ay ang ating hotel. Check-in ko muna itong mga gamit ko. 2:00 pa naman yung check-in natin doon. Siguro iwan ko lang muna to tapos nang makaikot na tayo. Ngayon, ikutan natin yung airport nila. Pakita ko ulit sa inyo yung labas. Kasi pagdating ko kanina, paglapag ko, nandiyan na kaagad yung motor. Kaya nagmamadali na rin ako, hindi na ako nakapag-vlog doon sa loob. Tara, simulan na po natin. It's 10:22 ng umaga. Nagugutom na rin ako. Kain din muna tayo. After nating ma-check-in siguro to or bago tayo pumunta dun sa hotel. Ito pala. Kailangan ko muna pala mag-exit. Good morning po. Thank you po. Yan. So sabi ni sir, labas daw muna tayo. Tapos ikot tayo doon. Papunta doon sa arrival. Tara, ikot muna tayo doon para makapag-picture naman tayo. Ang sarap ng panahon dito, mainit. Na-miss ko yung araw dahil sa Manila is 2 linggo nang umuulan. Walang hinto. Hanggang sa ngayon, umuulan pa rin po. Today is August 10. Ayan. Ito po yung pinakanlabas ng airport. Hindi ko na kayo naikot kanina dahil nandyan na yung motor eh. Naghihintay na rin sa atin. So, dito yung departure. Tapos yung arrival dun sa kabila. Tapos may mga ganyan pala dito, tok-tok at saka may mga taxi. Tapos may tawag sila dun sa Grab dito eh. Picture lang muna tayo dito sa signage nila.
para may pang-post tayo. Hanap pa tayo ng mas malaking welcome to Bohol. Tapos mula po dito sa airport, yung aking tutuluyan na hotel na nabook is itong Hotel Presi by SMS Hospitality. Nasa 7 minutes, 2.9 kilometers mula po dito. Ang lapit lang po, ito po ay part pa ng Panglao. Tara, let's go, exit na tayo. Guys, welcome to Bohol! Let's explore Bohol. Siguro magiging 3 episode to. Susulitin natin. Tapos ngayong araw, dito muna tayo sa Panglao. Ang first destination natin is yung cave nila dito. Tapos dito tayo sa beach. Puntahan siguro natin yung Virgin Island. Tapos sunset tayo dyan sa beach. Tapos day 2 natin, doon tayo sa papuntang Chocolate Hills. So bale episode po yung gagawin natin. Dahil susulitin natin itong Bohol. Eto pala guys, oh, welcome to Panglao, Bohol. Si Jollibee. Kain muna tayo guys. Tapos ito yung ulam natin. 10:37 ng umaga. Okay, let's go. Eto na siguro yung pinaka-sentro. Ang dami mga shop eh. Dito daw. Saan yun? Dito na daw tayo eh. Ito ata sa loob. Tingnan nga natin. Yeah. Ay, ito. Ito pala. So guys, nandito na tayo ngayon sa Hotel Presi. Bale, 11:03 pa lang po ng umaga. Tapos ang check-in dito is alas 2. Bale, pinayagan naman tayo ni ma'am na pumasok na dun sa loob. At eto po pala talaga yung daan niya. Kasi daw naman yung 4 wheels. Tapos may isa pang hotel dito. Ito walking distance na to papunta dun sa pinakang beach dito sa kabila. Diyan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos may parking ng motor. Yung 4 wheels daw dun sa kabila, sabi ni sir. So kunin ko muna yung mga gamit ko. Pasok ko na muna to. So settle na muna tayo. Sige po, mamaya na po. Thank you po. Bali si Mrs. pala yung nag-book nung room ko. Kasi wala akong mahanap guys na hirap na hirap akong mag-book. Si Mrs. kasi lagi yung nagbo-book. Saan ako sir? Ito. Malaki pala. Pwede kayo mag-standby dito. Dito guys, merong balcony. Ayan, kung kakain ka, Standby. standby ka dito. Ito pong rep pwedeng gamitin. Kung magbili ka, meron dito. May course, coke, yan, ganyan. Ayun, may mga binibenta dito sila kuya. Mga soft drinks, coke. Pwede ka maglabas. Opo. May Mineral. tubig. Libre po. Libre. Ayun, libre. Tapos ito yung makikita guys dito sa balcony. Siyempre, makikita sa balcony ay mga kabahayan. Dapat yung floor. May third floor pa po. Meron dito. Rooftop, meron pa. Wala na. Hanggang third floor pala sila kuya. Ito naman yung room. Pakita ko naman sa inyo. Actually, itong room ko, good for 2. Hindi naman sumama si Mrs. So, solo ko to. Tapos, malaki po yung bed. Kasya ang 2 tao. Ito yung CR nila. Ayan. Malaki pala yung CR, guys. Tapos sa labas, ito pa. Meron pa rin itong isang room. Ayan. Tapos may glass sila dito. Siguro na-open to. Meron pa sila dito mas malaking room, pang family. So, bihis muna tayo, tapos gala na tayo. Let's go! Guys, time check, it's 11:31 ng umaga. Ang una pong pupuntahan natin mula dito ay ang Hinagdanan Cave. At nasa 12 kilometers lang yun. Napakalapit lang po. Aabutin lang tayo ng 19 minutes. So, tara, yun ang first destination natin ngayong araw. So, dito pala walang daan papuntang beach. Kailangan mo lumabas doon, tapos diretso papuntang kaliwa. Ayan, tara. Pwede kuya? Yun, thank you po. Ito yung papunta dun sa beach. Ang lapit lang natin sa beach, walking distance. Let's go guys! Simulan na natin ang pag-ikot dito sa Bohol. Oh, ang dami mga foreigner. Napakainit po ngayon dito. So na lang po muna ako, nag-t-shirt tapos naglagay tayo nito, Solo Ever. Maganda to, oh. Presko lang siya. Para siyang mayroong UV protection. Parang hindi tumatagos yung init. Ito pala ang uso dito. Tok-tok. Ito na yung pinakang tricycle nila. Pwede tayo dito sa kaliwa. Pwede rin sa kanan. Dito na tayo sa kaliwa. Diyan tayo galing papunta ng airport. Ito yung airport eh. Dito tayo galing, oh. Let's go Bohol!
Ito pong dinadaanan natin ay katabing-katabi lang nitong runway ng airport dito sa Tagbilaran. Ganda dito pag may maglaland na aeroplano. Anong oras kaya yung landing ng aeroplano? Tsempuhan natin. Ang astig nun. Ang lapit lang sa'yo. Siguro bukas agahan natin. Ganitong oras yung pagdating natin 8:00. Kanan tayo. Tagbilaran City, Panglao Town. Dito sa kanan. Tingnan nyo, kahit maliit yung kalsada, tingnan nyo yung stoplight nila o yung traffic light nila. Ang lalaki. Guys, nagpalipad ako ng drone dito. Wala namang masyadong magandang view. At saka puro kalsada, puro puno lang naman. Tapos pinalapit ko doon sa dagat. May nakita ako nag-scuba diving, nagpi-free diving. Hindi ko alam kung yun yung nag-whale watching. At sabi kasi doon sa Cebu, after daw ng mga whale doon na kumain, doon sa pinakang area kung saan nag-whale watching din sa umaga, is pumupunta na dito yung whale sa Bohol. Magkalapit lang kasi to. Hindi ko alam kung doon yun eh. So siguro mamaya puntahan din natin after natin dito sa cave. Or hindi ko kasi alam kung anong oras tayo matatapos dito sa cave. Pwede kasing after dito sa cave, pumunta na tayo sa Chocolate Hills kagad. Malapit lang naman. Siguro mga 2 hours or 1.5 hour. Tingnan natin. Kung medyo alanganin tayo, siguro i-part 2 na natin yung Chocolate Hills at saka yung Tarsier, yung papunta dun sa Anda. Ayan, marami-rami pa tayong maiikot dito. Unang araw pa lang naman eh, nagsisimula pa lang tayo. Tara, let's go! Back to the road. Maganda pa naman nakbo ang PCX, no? Matulin siya. Ito may nakalagay naman dito, Hinagdanan Cave, 600 meters. Ito, kaliwa na tayo. I think papunta rin dito sila, sir. Ano to? May gitara. At nandito na tayo. Hinagdanan Cave parking area, motor, car, van, etc. So dito tayo. Yun, oh. Dito pala guys, hindi ganun kahigpit sa helmet. Ang gamit nila nutshell, tapos half face. Mas okay din kasi yan kasi ang mga activities dito, yung iba, more on swimming, more on water activities. Guys, dito tayo nag-iwan ng motor. Doon daw tayo magbabayad ng pinakang entrance natin. Eto. Hello sir, good afternoon. Asan kayo, ma'am? Ay, ito pala. Magkano po, ma'am, yung entrance? 50 po, pag swimming ka po, 125. Swimming po. Yes sir. Thank you po. Vlogger po kayo sir? Saan ka, ma'am? Vlogger po kayo sir? Ma'am, kaway ka kahit di ka kita. Vlogger po kayo? Opo, Jeric P po sa YouTube. Sige po. Ayun, so bali binayaran natin 125. 50 pesos yung entrance fee pag hindi ka maliligo. Pero pag maliligo ka, add ka ng 75 pesos. Siguro bibili ako ng short. Ito, pwede na to. Ma'am, asan ba yung mga short mo panlalaki dyan? Ito po. Naku, pambabae ito, ma'am. May burda eh. Ito? Ah, ito. Kala ko naman. Magkano yun, ma'am? 350. 350? Wala bang tig 150 lang? O, panligo lang po. Wala bang for rent dito? Wala. Dati, nagpa-current kami sir dati. Oo, hindi na nabalik. Wala na. Shoutout po sa mga taga... Anong lugar na po ito? Ano po? Sorry po. Pinagdanan kayo. Ayun. Hinagdanan Cave dito sa Bohol. Anong bayan po? Bingag. Ay, nalaglag. Anong bayan po ito? Bingag po. Bingag. Ayun. Bayan ng Bingag, Hinagdanan Cave. Ayun. All goods. Medyo maliit yung short na nabili ko. Piling ko mawawarak to mamaya. May parking pa pala dito. Ito, private property parking this way. Guys, eto na. Hinagdanan Cave and Bat Resort. Okay, tara, pasok tayo guys. Good afternoon po. Ipakita lang sa left bar sa baba, sir. Free life jacket na po siya. Okay po. Thank you po. So, free life jacket na daw to. Kaya kailangan yung itago rin to. Huwag niyo iwawala. Ito na pala kaagad oh. Ito yung camera na gagamitin natin, yung Insta360 X6. Tingnan natin kung gaano siya kaliwanag dito sa loob ng cave. Kasi madilim eh. Ito, siguro ganito. Dito kayo sa taas. Para makita nyo yung dadaanan natin. Ito, ingat kayo dito, baka mauntog kayo. Medyo maliit pala yung daanan.
Sana maliwanag sa camera ko. Makikita natin ngayon kung ano yung resulta nitong X6. Medyo madilim kasi itong part na to, yung kanan natin tsaka kaliwa. Itong gitna lang yung maliwanag. Wow! Ang ganda! Wow! Guys, tingnan nyo. Ang taas oh. So dito ka na rin pala maliligo. Halos hindi mo pala kita yung ilalim kasi madilim. Grabe. Dito ka maliligo tapos ayun yung nasa paligid mo. Nasa loob ka ng cave. Yun, so ibibigay nyo kay sir yung pinakang resibo. Tara, punta tayo dito. So ngayon natin makikita yung kakayanan nitong X6 dahil itong X6 ay mayroong 1/1.1 sensor. Mas malaki yung sensor niya kaysa dun sa X5. Guys, ang ganda dito. Meron siyang sunray. Ito, ang liwanag dito sa camera ko. Pero dun ang dilim na dun sa dulo. Pero yung camera natin napakaliwanag. So yung goggles pala, personal lang dala yun. Life vest lang. Okay, life vest. Pero po ano ba dito? Lagot po ba eh? Feeling lagot lang, sir. Jeric? Ay po. Ayun. Ay, hello po. Eh, kaway po kayo dito. Kaway po kayo dito sa camera ko. Hello, kala sir. Kala ma'am. Taga rito po kayo. Laguna po. Laguna, guys. Kaya naman po kayo dito? Nung Friday. Hello po. Ayan. Shoutout kila sir, kila ma'am. Taga Laguna sila sir, sila ma'am. Naku, kailangan mo nang mag-upgrade sir. Lalabas yan? X6. Lalabas yan. Lalabas yan? Oo. Sa 12. Sa 12? Oo, ang liwanag eh. Ano yung natatanggal din yung ano niya, lens? Oo. Yan, nalaglag na yan. Pinaltan ko na. Bago na yan. Mas malaki pati yung ano, lens niya. Saka yan, mas maliit na. Wala na yung pindutan niya dito. Ayun, shoutout kila sir, kila ma'am. Tara guys, ligo tayo. Malamig. Malamig! Ganito pala maligo dito sa loob ng kuweba. Just there. Ang ganda talaga ng sunray dun. Wala bang manghihila sa atin dito? Hindi natin kita ilalim. Tingnan natin kung medyo maalat pala. Nakakatakot yung ilalim. Ang dilim ng ilalim. Wala, may tao dun. Parang may ilaw. May sumisisi doon sa ilalim. May butas dyan, kuya? Meron? Nakatapot? Malayo? Ayan na yung butas papunta sa dagat. Tara. Ano meron, sir? Tunukan. Ano meron, sir, sa loob? Tara, tara. Madilim, madilim. Nakakatakot. Sir, kuha mo naman ako ng video sa ilalim. Wa. Kuha mo naman ako ng video sa ilalim. Okay lang ba? Video, yan yung gamitin? Oo? Oo, tara. Okay, sir. Oo.
Thank you, sir. Makikita mo sa YouTube to, sir. Salamat po. Jeric Pizar sa YouTube. Pakikita. Ginamit yung camera natin. Sana hindi napasukan ng tubig. Wala kasing case to. First time kong pinatry na ilublob sa ilalim ng tubig. Tingnan nyo, liwanag oh. Pero dito madilim. Kukunti lang yung ilaw. Masarap naman. Punta tayo doon. Guys, tingnan nyo. Guys, tapos na tayo ngayon dito sa Hinagdanan Cave. Ngayon naghahanap naman ako ng pwede nating isunod na siguro falls o beach. Tapos mamayang sunset, doon na tayo sa Alona Beach. Ngayon kasi medyo mainit pa, medyo pababain muna natin yung araw. Maganda daw ang sunset doon. At ngayon, yung ating Insta360 is meron na lang 75. Actually kanina 50% na lang siya. Charge ko siya dito sa ating kasamang accessories na pinadala sa atin ni Insta. Isa po siyang invisible stick. Nahahabaan din yan guys. Ayan. Tapos, pwede mo po siyang gamiting pang-charge sa inyong mga Insta360 X6. Ito po yung bagong update nila. Meron siyang 4 na dot dito. Tapos yung Insta360 X6 natin, meron din dito. Ayan. Ilalagay nyo lang yan. Mamount nyo lang yan. Ng ganito. Ayan, so nakamount na po siya, at the same time nagcha-charge na siya. Tapos pwede mo rin siyang ilak dito para hindi siya malaglag. Ayun, kita na yung kulay orange. Tapos meron siyang control dito, pwede kang mag-record gamit ito. Record, power, tapos menu. O yung custom, pwede mong ilipat sa camera, video. Tapos ito naman yung saksakan niya, type C. Medyo may kabigatan, ito kasi may kasamang battery. 'Di ba? So pwede mo na siyang gamitin ulit habang nagcha-charge. Tapos pag nalobat na yung itong selfie stick nyo na may battery, pwede niyo i-charge ulit itong selfie stick nyo. Tapos lipat nyo na ulit dito yung camera nyo. 'Di ba? So guys, balik muna tayo dun sa hotel para maayos ko yung gamit ko. At the same time, makapagpalit ako. Naiwan ko kasi yung pampalit ko. Tapos cancel po pala lahat ng activities dito sa dagat ngayon, kahit doon sa Virgin Island. Yun sana kasi yung karugtong natin dito. Gusto kong pagsamasamahin lahat ng water activities, kagaya nun sa dagat, tawid dagat. So ngayon, ang gagawin ko, uwi muna tayo sa hotel, bihis, tapos mamaya namang hapon, dito na tayo sa Alonas Beach. And then doon na tayo mag-sunset. Tapos nagpalipad pala ako ng drone dito. May magandang hotel pala rito. Diyan oh. Kaya lang mahal daw yun, sabi ni kuya. Nasa $1 daw yung bayad dyan. Pero ang ganda. Tapos may sarili silang maliit na parang island. Ang galing. Pwede pa pala kayo pupunta doon. Pwede nyo ipasok doon yung motor nyo. Tapos kung gusto nyo makalibre ng parking, dito po. Itong part na to, yan, libre yan. Kaya lang medyo mainit. Bilad sa araw yung inyong mga sasakyan. Tapos, doon, may may CR doon, kayo pwedeng magpalit. Libre din po yan. Kasama po yan doon sa babayaran nyo. Tsaka po itong parking, libre na yan. Doon lang napili ko dahil malilim. At tsaka, ngayon ko lang nalaman na meron pala dito na libre. Alright, so tara. Balik muna tayo dun sa ating hotel. Sayang, hindi tayo makakapag-island hopping. Sayang, mapapakita ko pa naman sa inyo sana yung magagandang island dito sa Bohol. Sana bukas pwede pa. Aray ko, nalaglag yung cellphone ko.
Basag. Buti na lang may tempered glass. Laglag. Hindi tayo dito dumaan kanina. Parang ano siya, pinakang shortcut. Guys, ito na pala yung Anda Resort. Silipin nga natin. Tara. Uy, ito na pala kaagad oh. Guys, look at that. Grabe. Dito kitang-kita mong kulay puti yung buhangin. Meron lang mga part na ganun, yung parang may damo. Baba tayo, pakita ko sa inyo. Tanggalin ko muna yung medyas ko para mapil natin yung buhangin. Wow. Ay, ang pino nga naman ng buhangin. Parang kagaya sa Boracay. Kaya magandang hapon po. May island hopping po ba ngayon? Wala, sir. Wala po. Bakit po? Wala pong sa Coast Guard ngayon. Ah, Hindi pinahilutan. hindi pinayagan po. Pero dito po nagre-rent ng bangka. Ay, sayang. Bukas po kaya meron? Hindi ko pala alam, sir. Sana bukas kasi parang mag-iisang linggo na walang pinahintulutan. Ay, isang linggo na po na walang nakakapag-island hopping. Kahit sa Virgin Island po. Oo, kasi Virgin Island. Bakit po kayo malakas yung alon? Dahil sa bagyo sa Luzon? Siguro. Parang ganun po. Oo, siguro po, sir. Sige po, salamat po. Ayun, so lahat pala, halos isang linggo na rin palang walang island hopping dito. Tingnan nyo yung buhangin, guys. Medyo marami lang mga seaweeds at saka damo. Pero, totoo nga yung sinabi ni Kuya na Malaburakay. Eto guys, oh. Malapulbos. Basa lang eh, kaya hindi maghiwa-hiwalay. Pero tingnan nyo, oh. Para siyang gatas. Ay, grabe naman to. Parang gatas na nabasa. Ito, parang may bukal dito, oh. Oh. Ay, Kuya. Guys, oh. Maalat. Tingnan nyo, oh. Malagatas. Oh, tingnan nyo to. Oh, ba't kaya may ganito, no? Oh, grabe, oh. Ano kaya to? Ba't kaya ang daming ganito? Kala mo yung singaw ng bulkan, eh. Ah, malalim. Oh, bumabaon yung pa ako. Parang kumunoy. Tingnan nyo. Ah, malalim. Ano kaya to? Ang dami niyang ganun eh. Ito, meron doon. Meron pa doon. Ayun, kinakalkan ni Kuya. Oh. Para nakakatakot lang apakan. Parang dederetso ka sa ilalim. Ayun, lalim oh. Ayun. Di ba ako lulubog dito? Ito pa. Aray ko, lalim. Lalim na to. Oh. Di ba? Ito pa. Nakakatuwa. Bukal yan? Saan papunta yan? Sa ilalim ng dagat doon? Baka lumubog ka dyan? Baka lumubog ka dyan? Hindi naman? Tara, palipad tayo ng drone. You watch what other people say and do. You wonder how they always make it through. You worry what your friends might say if you should fall along your way. It's simply cause you worry you won't move. Whoever you are, just be whoever you are. Whoever you are.
Ayun, may tawag daw sila sir dun sa mga parang bukal. Ano pong tawag sir? Guanon. Dito sa amin, Bisaya, guanon. Guanon? Oh, meron ba na malaki dyan, oh? Di ba kita mo yung lalaking yon? Yung trainer na yon? Oo. May bangka na dilaw. Opo. Banda dito, sir. Mas malaki doon. Ano po yun? Bukal? Guanon tawag dito. Galing sa kuweba. Guanon pala ang tawag dun. Parang galing pala siya sa kuweba. Parang sumisingaw siya dito o bumubukal papunta rito. Puntahan lang natin saglit yung sinasabi ni Kuya na guanon na mas malaki. Curious ako eh. Kasi ang cool. Galing daw pala sa kuweba yun. Singaw, parang bukal galing sa kuweba. Ganun. At saka nagpalipad pala ako ng drone dito. Mas maganda pa doon sa bandang unahan. Mas maganda yung buhangin, wala masyadong grass. Tapos, yung puno ng nyug, sunod-sunod. Pero siguro private na yun. Ang ganda kasi ng pagkaka-arrange sa mga puno ng nyug. Eto, maganda rin yung vibes dito guys. Oh. May duyan. Pwede kang maghamok. Tapos yung motor, pwede nandun lang oh, sa gilid. Grabe, powder talaga yung buhangin dito oh. Oh. Pag nabasa, buo-buo siya oh. Oh. Parang gatas na nabasa. Pero may mga ganito oh, portion-portion na parang pool. Parang wala naman. Baka mamaya biglang lumubog tayo dito eh. Tapos diretso tayo sa kuweba. Ayan oh, ito. Oh. Ito. Ang lamig. Ang lamig. Tikman nga natin. Maalat. Maalat. Asan? Dito, maliit Eh! dito. Ano? Ah, yung bumubukal na yon. Guys, mas malakas yung bukal dito oh. Oh, ito yung isa, oh. Ah, ba't parang crack siya? Oh. Crack pag ganun. Parang nung naglindol dito, sir. Nung naglindol, lumabas yan. Parang balon yun. Naku. Delikado yun ngayon. Hindi. Dito kayo naigib ng tubig? Hindi. Hindi naman. Guys, ang lakas oh. Nasa gitna ng dagat. Maalat. Doon ka sa ilalim. Sa ilalim makakuha. Guys, tapos makikita mo yung pattern niya. Pag ano no? Para siya nag-crack. Akala ko puro buhangin tapos na parang kumukulo. Eto, kitang-kita mo yung crack oh. Ang haba, papunta ron oh. Nung lumindol daw to lumabas. Kailan yun? 2013 yata yun. 2013. Para mas mataas yung ano na yun oh. 7.2. 7.2 yung lindol? Guys, time check, it's 5:19 ng hapon. At papunta naman tayo ngayon sa Alona Beach. Iniwan ko na ng motor ko dahil walking distance lang naman mula dito. Nasa 3 minutes lang naman para makita rin natin yung paligid kung anong meron dito. Hindi na rin ako nagpalit ng damit, baka mamaya mapaligo tayo eh. Ayan, dito sa natuluyan natin, paglabas mo, may McDo na kaagad. Ang ganda naman nito. Ano yan, sir? Ano natin, sir? May island hopping. Bukas, sir. Meron sir. Kala ko pinakancel ng ano. Meron na daw bukas. Sabi ng kuswal ko po. Oh, anong? Wala nang hanap buhay kasi yung taga-isla, sir. Kaya, Isang linggo na raw. Isang linggo na. Mag-isang linggo na. Sure yan? Sure ball yan? Basta kanina, sir. Sinabihan kami sa kuswal. Meron na. Oo. 500 pesos yung reservation, 1.5 yung package, 4 yung activities. Sir, sulit yung ano. Actually may dolphin pa yun, kaya lang maalon daw eh. Anong gagawin ko po? Pangalan niyo, sir. Yung hotel niyo. Sure ball to kuya. Salamat kuya. So at least makikita na ulit natin yung Virgin Island at yung iba pang pwedeng puntahan dito. Tuloy na yung snorkeling natin bukas. Hopefully, lipat muna tayo. Ayan, kaya hindi na rin ako nagdala ng motor. Iniisip ko yung parking. Medyo hindi maganda yung dagat ngayon. Yung tabing dagat, maraming mga seagrass. Ang linaw sana nito kung hindi maalon. Nagugutom na ako, nakakagutom. Ang dami mong nakikitang kainan eh. Hello po. Para siyang may pagkaburakay din. Doon tayo punta sa dulo. Mas malinis na sa dulo eh.
Sabadi ka. Magkano po yan? Back and forth. Back and front. Po, Ilan kayo? mga... Kapatid ko, si Joy. Ako lang po. Inantay ni ate. Ako lang po. Bukas na lang po. Sige po. Thank you po. Kapansin-pansin na mas maganda yung dagat nila ngayon. Dati high tide hanggang dito, medyo madumi at saka makati yung tubig. Ngayon, mukhang mas in-improve nila yung dagat, nilinis nila yung dagat. Oh, how easy it's to forget. Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see. The best thing in this life's for free. And that's so true now. And there I was with my world falling apart, hoping just to get by. Without knowing it, I played it by heart, and now I sing. I'm with you. I'm with you. Oh, we're cruising down to Mexico. I'm turning up the Guys, nagpalipad ako ng drone dito. Yung araw doon lumulubog sa kabila. Hanapin natin sa mga susunod na araw. Tapos dito, hindi ganun kaganda yung buhangin dahil sa dami at saka kapal ng mga grass, mga seagrass. Tapos eto na po. Naglalabasan na yung mga ilaw. Yan. Tapos ako naman maghahanap lang muna ako ng medyo affordable na pagkain. Dito kasi more on pang groups. Wala halos sila nung pang solo. Meron man, pero parang aabutin halos ng 600 pesos. Medyo mahal yun. Hanap muna tayo ng medyo practical. Doon, bandang unahan. Sige, yun na lang, sir. 150 Tagalog. Tsaka mango shake. Ayun. Opo, thank you po. So, bukas na lang tayo magtipid, guys. Sulitin na lang muna natin yung araw natin dito. Ang sarap ng hangin, eh. So, yung in-order ko halos nasa 700. 500 plus yung bistek, tapos yung shake natin is nasa 190. So guys, kain muna tayo. Ito yung order natin. Bango. Siyempre, rice. Medyo malungkot ang buhay pag nag-iisa. Walang kasalo, walang katabi. Buti na lang, maraming kumakain dito at maraming dumadaan. Marami tayong nakikita. Guys, kain. Ciao. Kaya pala medyo pricey. Masarap. Sarap ah. Sarap naman pala. 48 yung bayad. I've been walking through the haze. Every street is telling me your name. Still the night won't let me
step leads back to you. In the dark, the light appears, pulling me through all that you make me feel like all is new. I don't know how or what it is you do, but somehow you make me feel like the morning sun. Tapos ganito po paggabi dito. Mas maraming ilaw. Mas madilim po dito sa nilalakaran natin compare dito sa taas. Mas maraming ilaw dito sa taas eh. Gusto ko yung screen nitong X6 kasi nakikita ko yung sarili ko, mas malaki. Unlike dun sa mga previous ano nila, yung X5, X4, kailangan mo talagang isumpa eh. Ito, mas maganda na, nakikita ko yung sarili ko. Kahit malayo yung camera natin. So, kamusta po yung quality? Ito, madilim dito sa part na to. Ito dito sa likod ko. Ganito natin. Hindi marami lang akong dalang bag. Ganito na lang. Yan na, naglabasan na yung tao. Kanina, kunti lang yung tao, di ba? Mas gusto nila yung nightlife. Tamang chill na. Alright guys, kamusta yung Insta360? Base dun sa napanood nyo, pumasok tayo sa kuweba, ginamit natin ng gabi sa beach, at sa umaga naman, ginamit din natin sa tabing dagat. Ang ganda ng kuha natin, ang linaw. Ayan, ano masasabi nyo? Comment down below. At kung gusto nyo nito, maglalagay ako dyan sa description. Kaya maraming salamat po kung hanggang sa mga oras na ito ay nandito pa kayo at nanonood. Ito po yung ating day 1. Maraming salamat po Insta360 sa pagpapadala ninyo to. Marami pa tayong pagsasamahan this our day 1 at marami pa tayong iikutin dito sa Bohol. Maraming salamat po. This is Kuya Je. Kita-kits on my next day dito sa Bohol. Let's go!